po si Gringo Nasan, 17 taon na sundalo, 7 taon na rebelde, 21 years na senador, at din man ho sa pagbubuhat ng sariling bangko, first independent senator sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas na naging senador 4 na beses, 2.5 taon na kalihim ang Department of Information and Communications Technology. Kung papayagan po tayo ng sambayan ng Pilipino, nais ko pong bumalik sa Senado para ipagpatuloy yung mga naiwang kong trabaho. He's actually been there longer than, 20% of all the registered voters have been in the world, I mean, in existence. So, what could he possibly not have yet done that he should have done those 21 years? Tulad po nung Land Use Act, importante ho yun dahil kung hindi natin kayang tukuyin, no, if we cannot determine what we need for land areas, no, actually land and water use yun, okay, for residential, agricultural, commercial, government centers, recreational centers, paano natin paplanuhin kung saan dadaan yung kalsada, yung release ng tren, yung port, no? May isa pa tayong advocacy, no? One is, sinasabi palagi ng pamahalaan, inclusive growth, whole of nation approach. Kung ganun ang usapin, kailangan unahin natin, no, with limited resources, no, contracted fiscal space, dahil nga sa COVID and other developments, no, unahin natin yung pinakamaliit, pinakamalayo, pinakamahirap, food security. Diba? Security from traffic, standstill traffic, security in the streets, security in the West Philippine Sea. No? Ganun ang tema. At ang paraan para dito ay yung naranasan ko as DICT Secretary, no? Digitalization, which allows us to do things faster and in a more precise manner. On that note, Senator, pwede ho bang makita kung ano cellphone ninyo ngayon? Sabi na. Actually, Lord, dalawa. Okay, hindi, para hindi naman ma-disappoint si Lord, no? Ito, big data, pero madaling i-track ito eh. Kaya, Talaga, dala-dala niya. hindi, tip na rin ito para sa mga kabayan natin. Ito, Analog. yan. Ito, talk and text, no, analog, mas mabilis. Kung talk and text, kung big data, ito. Senator, you're Yes, sir. a hero of the EDSA revolution. Pero ngayon, after more than 3 decades, eto balik tayo sa kay Ferdinand Marcos Jr. At merong mga nagsasabi na mas may problema pa rin tayo sa corruption, meron pa rin serious human rights violations. Ano po yung masasabi niyong pwedeng gawin para maayos tong mga sakit na to ng lipunan natin? Well, actually, ma'am, wala namang administrasyon na kinapos sa batikos, no? So, bakit nangyari ito? Dahil siguro, after 1986, people power, no? Pakalukluk natin, nung bagong pamahalaan, nag-uwian tayo. Ganon din po ang nangyayari during elections. Paka-elect natin, nag-uwian tayo. So sa tingin ko, ito pananaw ko lang, no? At in-apply ko naman to sa trabaho ko bilang senador, sundalo pa ako, rebelde ako at secretary. Ang minimum requirements for serious nation building ay sakripisyo at pagkakaisa. Of course, kinakahon tayo palagi, ma'am, di ba, sa pro-anti. No? Pro-anti. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Pro-China, anti-China. Pro-US, anti-US. Pro-BBM, anti-BBM. Pro-PRRD, anti-Duterte. Bihira ko marinig yung pro-Pilipino. So, dapat bigyan natin na din na Ilocano, Bicolano, no? Magkakaiba tayo ng ugali, ng dialect. Pero kailangan pag pinag-uusapan na yung national interest, yung mga banta sa atin, Pilipino tayo. Hindi ka ba na-frustrate what happened to the country after, 3 decades after the people power revolt? Well, tao lang tayo, no? Nag-aalala lang ako para sa mga anak ko at apo ko at mga anak at apo ng ibang Pilipino. Kung ang kinabukasan nila ay lumalabo dahil hindi natin natututunan yung pagkakaisa, hindi natuto yung pamahalaan na magplano ng seryoso, parang pag wala na ho ako sa mundong ito, baka naman malagay sa alanganin yung mga anak natin, mga apo natin. Reason yon para mag-alala. So gagawin ko ang aking makakaya
kung palarin o hindi, gagawin ko ang nararapat. Wala kayong regret kasi sinisisi din yung mga kudeta nyo ng panahon ni Cory Totoo yun. Aquino. Pero, ma'am, mabuti na itanong yan. Ano ba coup? Power grab. Bakit yung coup okay lang, iba pa tawag nila pag nakikinabang. Pero pag may pag-aalsa at sila ang sangkot, bakit iba tawag nila? So may double standard, no? In fact, buti na itanong yan, yung justice system natin, no? Yung budget na we-weaponize, nagagamit for partisan and personal reasons, no? So, yung tanong ninyo, hindi ba ako nagsisisi? Hindi po, pero no regrets, always lessons learned. With regard to our erstwhile allies and our apparent protagonists, US and China, anong posisyon dun? Doon sa alliances, hindi ako aasa doon. Expectation is the mother of all heartaches. Kung umasa tayo, baka hindi ko alam, no? Sir, going back to security, sabi niyo kanina, I think in reference to West Philippine Sea, dapat mag-ready tayo. And I know where you're coming from. Pero sir, kung makapasok nga kayo ng Senado ulit, you will be part of the body that engages in putting together and approving treaties, among other things. Yes. Where would you stand as far as that is concerned, for example, with regard to our erstwhile allies and our apparent protagonists, US and China? Anong posisyon dun? Saan tayo dapat, kung meron man, saan tayo dapat luminya o kumampi o mas malapit? Magsisimula tayo sa plano. Amend Commonwealth Act No. 1, the National Defense Act, na sinulat ni Major Dwight Eisenhower, naging presidente, 80 years old, at ni Major William Ord. Magsimula tayo sa plano. Ngayon, kung maghahanda tayo, sigurado may plano yung gobyerno. Ang sinasabi lang natin, since ang thesis ko, the Philippines is an army, may plano kayo, isama naman ninyo kami sa plano. Dahil pag magkaganon, no? Kailangan handa tayo. So, kailangan may plano. Ngayon, doon sa alliances, hindi ako aasa doon. Diba? Expectation is the mother of all heartaches. Kung umasa tayo, baka hindi ko alam, no? Sabi nga ni former president, no? Baka may Ukraine tayo, parang ganun. Ganon. Hindi, sabi ni Lee Kuan Yew, diba? Taiwan, no? Kasama tayo dyan sa geographic, no? Taiwan to China is a core issue. No? To the US, it's a peripheral issue. Kasama tayo dyan. Ilalaban ba tayo ng patayan ng mga sinasabi nating kaalyado? Diba? Hindi tayo nakakasiguro ron. So mag-ready tayo. Magplano tayo. Pero Senator, hindi kaya yung mga measures ng security na sinasabi po ninyo ay malamang sa modern warfare ay hindi na po yata ganun ang mga galawan at mukhang ang pagpapatakbo ng digmaan sa panibagong mundo ay hindi na rin yung mga trained soldiers, kundi yung, alam niyo na, mga... Tama yun, Lord. Mabuti, binanggit mo yan. Tinatanong ako, lulusubin kaya tayo ng China? Sabi ko, hindi siguro, dahil nandito na sila. Tingnan yung pit nung baso, made in. Ang tawag dyan, Lord, at tama yung punto mo, no? Asymmetric warfare. Diba? Gibain mo yung pundasyon nila. Whether pogo yan, drugs, no? Gibain mo yung pundasyon nila para pati kabataan nila malagay sa panganib. Yun ang pag-ingatan natin. Dahil yan, hindi natin nararamdaman, di ba? Nagko-concentrate tayo sa mga malalapit na lugar, pero with a coastline bigger than the coastline of the United States, pwede sila mag-landing ng army rito. No? In Mindanao, in Southern Philippines, malalaman natin, mababalitaan natin mga 1 month after. So mag-ingat tayo. Pero, yan tayo magaling mga Pilipino. Wala akong kaduda-duda. Hindi ba sila natuto sa Kastila? At naka-smartphones kami. Hindi, ano pala. Texting capital tayo. So pag pinag-uusapan, mobilization, communication, lamang na lamang tayo dyan. Senator, ano ang gusto ninyong ipaalam in the event na makabalik kayo sa Senado, kung anong pakiramdam ng isang judge sitting in an impeachment court sa mga kapwa ninyo magiging senador na you've never experienced that? Ano mo yung impeachment? Sa tingin ko, kinukot ko lang dito yung Pangulo, no? Baka
I hope tama yung pag-quote mo. That's a waste of time and resources. Nasa gitna tayo ng halalan. Anong kinalaman ng impeachment sa plataforma at programa ng mga nagkakandidato ngayon? Ano ang panahon at resources? Nagugugulin natin yan. Pero kung may ebidensya at proseso, nasa taas siya ng salary grade ko. Halos 300 yung mayoridad ng Kongreso ang nag-transmit ng articles of impeachment. Yung Senado ngayon ang magdidesisyon. Mhm. So para sa yung corona impeachment was a waste of time. No, not the corona impeachment. No? Dahil kakaiba naman yung sitwasyon. No? Hindi ko alam. Although kasama ako noon sa impeachment trial. Yung platform nyo, you're heavy on security. Yes, ma'am. And issue ngayon yung EJK. Well, it's related, of course, to the Dutertes as well. Meron ba kayong iniisip na any legislation? Kasi sinasabi nila we have to give up some of our civil liberties if we want some measure of personal safety. Do you agree with that Yes, ma'am. assessment? Ang tawag ho dyan sa constitutional law, I understand from lawyers, is balancing of interest. No? Pero ang importante ho dyan, no, is let it be science-based and data-driven. Ang tawag dun sa law is evidence. Diba? Kaya lang open na trial. Yun nga, sabi ko, kung na-weaponize yung justice system, things are decided on the basis of party affiliations. Nasaksiyan ho natin yan, di ba? Pagkalabang ka, magaan sa'yo. Di ba? Hindi. Tutuloyan ka. Pagkakampi ka, magaan sa'yo. Di ba? Isa lang yon, justice system. Pati yung national budget ba naman, ipopoliticize natin, kino-color code natin. So transparency lang siguro at due process, the rule of law. It's asking maybe for the moon and the stars, pero Wala kayo nakikitang kailangang i-legislate by way of reform sa criminal justice system. well, Kasi may suporta daw dyan sa mga EJK kasi napakahina ng justice system natin. posible po, in the same manner that we have the longest running insurgency in Southeast Asia. No? So what does that tell us? That maybe there are areas in the Philippines where there is no government. So that vacuum is filled by another group. Minsan rebel group, minsan criminal group. So ano po kaya, kung magiging senador kayo, ano po kaya ang pwede niyong i-introduce National by security way of policy. legislation? National security policy, peace policy. But address the root causes. Actually ho ngayon, mabuti na itatanong ho ninyo yan. No? Ang problema natin yun, hindi ho hindi personality-oriented masyado. It's systemic. There is damage to institutions. No? So, systemic ho ang problema natin. Maybe it's time to seriously consider charter change. Pero sir, you know how it is. Pag if anybody introduces the idea of constitutional change after the midterm, ang appreciation parang maraming tao diyan ay nako baka may naghahanda para mag-extend ng termino. So it's usually advisable for Chacha to be done dun sa first half ng isang termino daw. That's the norm. Pero pag inuusapan political will, kung presidente ka at gusto mong itulak yan, di ba? Isang term ka lang. Diba? You have a super majority. I'm just talking real talk. No? Super majority in the House and the Senate. Diba? You are appointing several Supreme Court justices. By the way, I shared this with the administration, with the President when I served as Cabinet Secretary. Diba? So super majority ka sa House, Senate. You're going to appoint several Supreme Court justices. You have command and control over 3 legally authorized armed groups. The AFP, the PNP, and the NBI. What else do you need to make a difference, to push what is, to my mind, something that is urgent? Tapos sa hubay pelikula ninyo na supposedly ang gaganap sa inyo si Robin Padilla. On hold yun, Lord. On Dahil hold. it's not, maybe it's not timely, and the intention is to make a biopic, not so much for the commercial value, but to educate our... Pero magandang parang campaign material yun. Yun nga, hindi naman tayo driven by political expediency, no? I would rather promote my programs and my platforms. Yeah. Sayang yun. May eksena sana, tumatalo ng eroplano, may ahas na nakapulupot sa'yo. Sabay sinusuklay yung bigote. Easy. Pag linagay mo yung malalaglag yun. Nasa bulsa ko lang. Pero siyempre, in-spin na yun para
O so, di maliit ahas lang yun. Malaki Eh, na. dinonate ko na sa Manila Dinonate Zoo. na. Malaki na ngayon. Malaki na siya. Well, sir, we're already out of time. Last question for you. Bakit nararapat kayong iboto ng sambayanan? Well, sabi ko nga, 17 years na sundalo, 7 years na rebelde, 21 years na senador, 2.5 years na secretary. Pero ang pinakamabigat ko talagang qualification is, I'm not perfect, no? I'm a good father. I'm a good husband. I'm a super lolo. No, you cannot share what you do not have. So I'm sharing this. If I cannot be okay, no, I cannot be electable in my own household, how can the Filipino people trust me with a mandate in the Senate? So ang masasabi ko lang is, let's continue together. One flag, one nation, one people, together to dream hard, pray hard, and work hard. Okay. Thank you, sir. Okay, Alright. thank you. Thank you po. Kung yung nag-a-apply sa opisina, private or public sector, ang daming qualification. Siguro naman, karapatan ng sambayanan na malaman yung qualification ng mga nagpipresenta na kandidato for the Senate. No? Happy naman ako na nadadagdagan yung kaalaman ng botante para maging mapanuri sila sa pagpili ng kandidato. Hindi ko pinopromote yung sarili ko, pero dapat talaga, pag nag-i-elect tayo, naghahalal tayo ng mga personalities, no? Kailangan pag-isipan natin dahil mahaba, malawak ang implikasyon nito.